Ang Lakers ngayon, third straight wins na after na makuha ang panalo kontra dito sa Pelicans sa road game nila. Kaya mananatili pa rin yung mga to sa third seed ng Western. Ang Lakers na outscore sa Pelicans sa fourth quarter. Malaking factor ang clutch shots ni Luka Doncic at LeBron James sa key stretches. Pumabor talaga sa Lakers ang fourth quarter game kung saan na-outscored nila ang Pelicans sa 32 to 17 points. Habang papalapit kasi ang final minutes, si Luka ang nag-seal ng laro para sa Lakers. Siya ang nag-sink ng dalawang malaking 3-point shots sa late clock kasamang isang falling buzzer type 3 na nagpalaki sa lead ng Lakers at nagpatigil syempre sa momentum ng Pelicans na makabawi. Dahil sa huling quarter, hindi nila mapigilan ang Lakers sa kanilang running offense at naging prone sila lalo na sa Lakers transition plays at 3-point execution na ginawa mismo nitong si Luka at LeBron pagdating sa play. Mas malakas ang naging closing execution na ginawa ng Lakers sa crucial moments, tapos nag-step up pa dyan yung star duo nila LeBron at Luka, lalo na sa clutch plays at sa critical shot. Dyan mismo naaasahan talaga itong si Lolo Bron. Isa pa sa nakita dyan yung depensa na ginawa ng Lakers na mas lumakas din at naging maayos sa fourth quarter na naglimita sa Pelicans na gumawa ng mahabang run mula sa 17 points lang rin kasi yung nagawa niyan sa fourth quarter game, na malaking factor para makakuha ng comeback game dito ang Lakers. Si LeBron talaga ang agaw pansin nga sa game na to. Sa 3 straight win nila, si LBJ ang nagpakita ng high quality performance. Bumalik nga raw ngayon ang prime LeBron sa 23rd season niyan. Sa unang game nila kontra Memphis kasi, meron yan 31 points. Sa second game, may 26 points pa yan. Tapos ngayon kontra Pelicans, gumawa yan ng 31 points sa game plus may highlights dunk pa yan mula sa reverse at windmill dunk niya. Parang kalabaw nga lang raw talagang tumatanda dito. Tito ko nga 30 pa lang hinihingal na sa loob ng court eh. 30 points, 8 rebounds, 8 assists plus 10 of 19 sa field goal at 3 of 5 sa 3-point attempts, 7 of 7 pa sa free throws, na sobrang taas nga raw talaga. Parang ayaw magpa-buyout nitong si LeBron. Habang papalapit kasi ang trade deadline, lalong tumataas ang averaging at performance niyan sa Lakers. Kahit si Luka ang leading scorer sa game, mas binibigyan ngayon ng pansin yung effort, hustle at clutch moments na ginagawa nitong si LBJ. At talagang naaasahan yung pagiging superstar at experience niyan, lalo na pagdating sa mga critical games. Sa game kasi kontra Pelicans, sinasabi dyan mismo na si LeBron ang nag-start ng big run ng Lakers sa early fourth quarter pa lang, na nagbigay sa kanila ng shift sa momentum at nagbigay lalo ng confidence sa mga teammate niya, especially kay Luka, at nagtapos ng malaking trail sila sa scoring. Hindi lang si LBJ ang naging scoring option dyan, may driving na mas aggressive pangaraw at nag-score sa paint at nagbigay ng mga crucial assist sa key possession nila. Kaya nakikita na kaya pa rin nga daw nitong si LeBron na mag-deliver ng malaking scoring output kahit sa road game pa laban sa mga team na kahit may struggle, may scoring burst pa rin dahil kay Trey Murphy at Zion Williamson dito sa Pelicans. Sinabi naman mismo ni JJ Redick after ng game nila sa press interview, parang si LeBron nga daw minsan merong sariling desisyon na ginagawa sa court. Hindi niya sinusunod ang tamang instruction o play call nitong si Redick. Sa halip, si LeBron nga daw mismo ang nagdedesisyon sa play niya, nakabase sa instinct o experience nitong si LBJ at pagiging superstar. Yan nga raw yung sinasabi ni Redick sa press game interview. Hindi naman negative nga raw yung comment nitong si Redick kay LeBron. Parang respeto pa rin nga raw yung sinasabi nito kay LeBron na meron tong sariling decision making sa Lakers, at sa huli napapatunayan nga raw naman nitong si LeBron na tama yan. Ito yung sinabing light-hearted na paraan para ipakita nga raw ang chemistry ni Redick kay LeBron at strategy para nga raw makuha nila yung tamang timpla sa game. Pero minsan nga raw si LeBron mismo ang nagde-decide kung ano yung gagawin niya sa loob ng court, lalo na pagdating sa mga critical at clutch moments sa game. Kahit hindi nga raw nito sinusunod yung unang call ni Redick, madalas pa rin nga raw gumagana yung sariling play nitong si LBJ dahil nga sa basketball IQ at experience na nitong si LeBron, lalo na pagdating sa mga clutch play. Kaya hindi naman negatibo yung sinabi nitong si Redick sa press interview about dito kay LeBron ngayon.